Hey guys, this is Australia. Have a look. The emus. Nagkapamutos na kami ng aming baon, ready na kami magbisita doon kay Lola, pero ang sabi niya, aatak daw yung kanyang mga amiga. Kaya instead of Tambi Bay, nag-fuck Coffin Bay kami. O, diba? Kafe-kafe. Pero hindi ako nagkape, no? Nagtilang ako today, kaya alam nyo na, ang ating mga balatian, gigising naman. So for today's mini vlog, samahan nyo kami tita, punta tayo ng Coffin Bay. Every time na magpunta kami dito sa lugar na ito, it always reminds me of Lake Cebu sa South Cotabato tita, kasi kapitbahay lang namin yan sa Surala. Oh. Approaching the town, makita mo agad yung dagat, no? So kung doon naman sa Lake Cebu, pag akyat mo, mafe-feel mo yung lamig, tsaka mga bundok-bundok, tapos yung lake, tapos kung sa Lake Cebu, we're known of tilapia, no? So dito naman sa Coffin Bay, they're very known to the oysters naman. So pag makita nyo dyan sa dagat, marami mga stick-stick dyan, tsaka may floaty dyan nagkakain yung mga bisita, nagkakain sila ng mga oysters. Oh, straight from the farm ganyan. Tinawag siyang Coffin Bay not because maraming mga lungon-lungon dito or sementeryo, but because pinangalan siya after a resident naval commissioner, Sir Isaac Coffin. Oh, ang nagpangalan dito sa lugar na ito is by Matthew Flinders in early 1802. Of course, nag-research ako alangan ako fa. So while paikot-ikot lang kami dito sa town, yung mga MUs tita, very feeling free lang man din sila dito. Not just one, but three, and then there's another one. O kahit na saan ka magpunta, nag-ikot-ikot lang yan dyan sila. Kaya you have to slow down, no? Kasi may mga karatula dyan, mga signage na you have to be careful with the wildlife. O diba? Feel na feel, no? I would love to show you more pero limited lang yung time namin. Tapos nagpunta lang kami dito para just to show Astrid naman, no? So nagbili muna kami ng pagkain tsaka doon na kami nagkain sa tabi ng playground. Unfortunately, yung kanilang playground tita under renovation, no? Kaya hindi kami makapag-play dito. Na-remember ko those times na first time ko nag-visit ito in 2011 tapos nagbalik ako in 2012 kasama ko si mama and si dad. O nagpasyal-pasyal kami dito, nagkain-kain dito sa puno. Tapos sabi ko sa asawa ko, it always reminds me of your dad. No? Kasi may photo kami niyan Coffin Bay is just like maybe 30 minutes away from Port Lincoln sa town namin tita. So aside from the oysters, they're also known when it comes to boating, sa fishing, sailing, scuba diving, sa windsurfing, and then yung sand dunes. Yun yung mga friend ko nagapunta dito. Unfortunately, yung aming sasakyan kasi tita, hindi man 4-wheel drive, so malubong kami doon. Sana manalo kami sa luto. Panaluhin mo kami, Lord. Para makabili kami naming car, ganyan. And then they're very abundant to the wildlife. Kaya maraming mga birds dito. O, kain-kain lang kami dito. Unfortunately, yung kanilang playground, tita, inaayos. Kaya hindi kami makapasok doon. Kaya dismayalo si Inday Astrid. Tapos ang yung water very calm. Kasi yung pang water, nagpaliko yan siya ba? Nakapalibutan siya ng mga bundok-bundok. Kaya very calm yung water dito. Bago kami umalis ng bahay, natural may mga kargada kaming dala. Dami kaming bala. Natural kay may bata kaming bit-bit ba. Alam niyo naman ang bunganga ni Astrid. Maya sabi, I'm hungry. Itong lugar na ito, tita, no? It's parang holiday place siya. Maraming mga turista nagapunta dito. Marami silang mga caravans. So makita yung mga caravan park, malalaki. Tapos may mapa dito sa front. So if you wanna go somewhere, tingin-tingin ka lang dyan. So you have to choose which one you wanna go. O ganyan. At least may guide ka ba kung anong gagawin mo dito. Maraming gagawin dito, tita. Nakita ko gani yung mga videos ng aking mga amiga. Ay gusto ko din sana pumunta. Kaso lang may mga junakis. Ako ba? O, tapos yung sasakyan natin malubong, hindi pwede. So, it's about time na ma-head off na kami. Kaya mag-work na nga si Uncle by 3:00 ng hapon. Last year, nandito din kami, nag-fishing kami ni Kumare. O. So, next time, magbalik lang tayo dito. Pag hindi na yun madalian ng time ba, kasi may work pa nga si Tito. Dumaan muna kami sa anesthesia store, tita, nagtingin-tingin ako kung anong pwede mabili. Pero wala silang mga gulay-gulay ngayon. So, nagpas muna ako. Anuhin ko man yung mga carrots, kaya marami pa ako dito. Wala silang, tita, duck egg. O, gusto ko sana yun kay masarap yun sa lagain ba. So umuwi na lang kami tapos pagdating namin ng bahay tumba si Inday Astrid nga pa. So that's all for today, tita. Magpahinga na ako kaya napamaulan ako ng tumbling ko kahapon. Oy, kahirap talaga ng buhay. Ay, joke. Kaya wala sakit.